What's up mga ka-G-Lovers? Giovanni B nagbabalik. So pasensya na kayo kung bihira tayo mag-upload kasi busy lang. So may ginagawa lang tayong mga importanteng bagay. So ito mga ka-G-Lovers, may dinala naman sa ating ABR. Wala siyang output voltage. So naka-quick start to. So may pindutan to sa likod. Mayroon siyang long start at quick start. So hindi siya na on o wala siyang output voltage. So dapat nag-on na to kasi naka-quick start. So mga seconds lang yan. Tapos minutes pag long start. So, yan ang aalamin natin. Titingnan natin to. Buksan na natin to. Let's get started. So, tingnan nga natin. So, nung inon natin, gumalaw naman yung servo. Nahanap niya naman yung tamang voltahe. Kaya lang, hindi siya nagkakaroon ng output. So, tingnan nyo, gumagalaw yung servo. So, ibig sabihin, okay yung mechanism niya. Gumagana. So, nagdidetect niya yung 220 volts dyan kasi gumagalaw, bumabalik. So, hindi wala siyang output lang. So, ibig sabihin, hindi nag-switch on yung relay. Yun yung problema nito. So, aalamin natin yan mga ka-J-Lovers. So, tingnan nyo yung voltage. Wala siyang output voltage. Yan, wala. So, wala tayong nadidetect talaga. So, gagalaw din itong voltmeter na to sa may bandang taas. So, titingnan natin dahil okay naman, gumagalaw naman yung servo. Tapos, hinahanap niya naman yung tamang voltahe. Kaya lang, hindi lang nagkakaroon ng output dito sa may saksakan kasi hindi nag-switch yung relay. So, magpo-focus tayo doon sa drive ng relay. So, doon tayo mag-check. So, titingnan natin kung bakit hindi siya na-switch yung relay. Yan. So, ito yung board niya. Dito tayo magpo-focus sa board kasi yung mechanism niya okay naman. So, test nga natin kung talagang may voltahe ito. So, yan. Tingnan natin. Naka-on yan mga ka-J-Lovers sa. So, tingnan natin dito sa input na hindi pa lumampas sa may relay. So, ito palampas na to sa relay. Yan. Papunta na yan dun sa may saksakan. Tapos, yung isang wire. Yan. Ito. Ito hindi pa lumampas ng relay. So, meron tayong 216 volts. Nakita nyo ba? So, ibig sabihin, good yung transformer natin. So, may output siya. Kaya lang, hindi siya lumalabas papunta dun sa may saksakan kasi hindi naggagana yung relay. Yan o, 216. So, hindi gumagana yung relay. So, yan ang i-check natin kung bakit hindi gumagana yung relay nito. So, hindi nagsiswitch yung relay. So, focus lang tayo sa dapat ito mag-una to kasi naka-quick start tayo. So, focus lang muna tayo dun sa drive ng relay. So, titingnan natin, alamin natin kung bakit hindi siya nag-on. So, baklasin lang natin to, tanggalan natin ng yung kulay puti na plastic para matanggal natin tong board para ma-check natin. So, meron tong yung drive ng relay. So, yung dalawang transistor dyan na malaki, para yan dyan sa motor, sa servo motor. Tapos yung drive niyan, yung mahaba na IC. So, ang drive naman ng relay, yung maliit na transistor dyan na malapit sa may relay. So, yun ang i-check natin. Doon tayo magpo-focus. Titingnan natin kung okay ba. So, baka malin nyo, nag-malfunction. So, tingnan nga natin. So, yun yung problema natin. Wala siyang output dahil hindi gumagana yung relay. Hindi nag-switch yung relay. So, tanggalin lang natin tong board. So, malalaman natin, check natin. So, medyo mahirap lang siyang tanggalin yung parang nakaklip na plastic na to. So, yan. Mas mahirap pa yata itong tanggalin kaysa pag-repairin. Joke lang. Yan, okay. Tanggal na natin. So, meron pa dito. Yun. Nakuha na rin natin yung board. Natanggal na natin sa kinalalagyan niya. So, ang gagawin natin, so maganda yung pagkagawa ng board nito. Malinis yung pagkagawa niya. Oh.
Tingnan nyo mga ka-J-lovers, malinis. So, gagawin natin, check tayo dito sa my drive ng relay. Kasi hindi nag-switch yung relay, malamang dito tayo sa drive mag-check. So, ito yung relay. Yan, side na yan. Tapos, check natin yung nagpapa-switch on sa relay. So, focus tayo dito. So, ito yun sa servo na dalawa. Yan, nagpapaikot ng forward or reverse o clockwise o counterclockwise. Tapos, ang drive niyan yung mahabang IC. Sa relay naman, itong transistor na to, itong dalawa na to. Yan. Yan, ito ay check natin. Yan, yan, dalawa na yan. Yan. Tiningnan ko, di naman loss. Ito. Check natin yan ha. Test natin. Yan. Minsan, nasisira din to, nagkakaroon ng leak or na-open yung ano niya, yung transistor. Halimbawa, base to emitter na open, base to collector na open. So, collector to emitter na open. So, minsan nagkaka-leak. So, bihira naman mag-short pero minsan leak or na-open to. So, check nga natin. So, nakadiode na tayo. So, 0.6 good. 0.7. 0.6. So, okay itong isa na to. Balik tayo dun sa isa mamaya. So, tingnan natin itong isa. .6. Tingnan natin yung kaano nito. So, parang open yata ah. .6. So, dito, wala. So, para may open na paa dito. So, try nga natin tanggalin at actual natin itong palitan. So, mura lang naman to mga ka-J-lovers. So, maliliit lang to. Yan, tanggalin lang natin. So, tanggalin lang natin ito mga ka-J-lovers para makita natin anong part number nito. So, actual ko na lang siyang palitan. Palitan ko na lang. So, tingnan nga natin. Is 8550. 8050. So, kuha nga tayo ng pampalit mga ka-J-lovers. Tingnan nga natin. So, tingnan nga natin mga ka-J-lovers. So, palitan natin ng actual. So, malalaman natin kung yan lang ba yung tinamaan niya. So, makikita natin yan. So, ito. Kakuha na ako ng pangpalit. Check nga natin. So, nag-short pa. 0.6. Okay. OL. Yan, balik rin natin. Dapat magka 0.6 din to. Yan, 0.6 din to. Yan, okay? Or 0.7. Okay. So, okay na tayo. So, okay yung transistor na kinuha natin. So, try nga natin palitan. Actual natin siyang papalitan. Mukhang open kasi yung paanon. Yan. So, solder lang natin to.
So medyo mahirap lang solderin, medyo may kalawang ng konti yung paa eh. So corrosion, hindi pala kalawang, medyo may corrosion. So sa nalalagyan kasi to, pag matagal lang hindi na gagamit o hindi nagagalaw, so nagkaka-corrosion yung paa ng mga parts natin. So pwede naman natin kiskisin para maalis yung corrosion. So or pwede naman diretso solda, natatanggal din naman yan, natutunaw ng init. So okay, naikabit na natin yung transistor na bago. So try nga natin mga ka-J lovers kung mag-switch yung relay. So linisan lang natin. So dito na natin makakaalamanan kung mag-switch na yung relay. So kung gagana na ba yung output niya. So recap lang tayo kanina, tinest natin, wala siyang output. So hindi gumagalaw, ay hindi nag-switch yung relay, kaya hindi gumagalaw yung voltmeter doon sa unahan. So pero okay naman yung servo niya, gumagana naman yung transformer niya, may output naman na 216 kanina. So gumagalaw yung servo. Kaya lang hindi nag-switch on yung relay. So nag-check tayo, may nakita tayo ditong parang may open na transistor. So pinalitan natin. So try nga natin kung gagana na ba. So 1500 volt ampere. So servo type. So yun yung brand niya, SHGF. So try nga natin. So plug in natin mga ka-J lovers. So naka quick start tayo. So dapat seconds lang mag-una siya. Tapos kung naka long start ka, mga almost a minutes sobra, mag-on siya. So gumalaw siya, tingnan natin kung gumalaw to. Dapat yan yung sinasabi ko, nag-switch on yung relay. So ibig sabihin may output na to kasi nag-switch on na yung relay. Tingnan nga natin. So hindi pa nasusundot. Yan, 216 volt AC. So, ibig sabihin, may output na tayo mga ka-J lovers. Tingnan pa natin sa kabila. Okay. Yun. So, yan na mga ka-J lovers. Kita nyo? Okay na siya. May output na siya. So, bago ang lahat, mukhang gusto kong i-calibrate ito mga ka-J lovers. So, taasan ko siya ng konti. Mga at least 220, 22, 23, 24, 25, mga ganun. Para at least pag may load na siya, so hindi pa siya masyadong mag-drop. So, madali lang naman i-calibrate to. Pihitin lang natin tong, ina-adjust na tong kulay blue. Yan, variable resistor. So, ay adjust lang natin to. $219. So, yan, nag 221. So, babaan ko na lang konti pa para sakto ko na lang 220 siguro. So, thank you very much mga ka-J lovers. Sana mayroon na naman kayong natutunan sa simpleng tutorial natin na to. So, pasensya na kayo, bihira tayo mag-upload kasi busy lang. So, at least kahit paano nakaka-upload pa rin tayo. So, maraming salamat sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel.